On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Ipagdiwang po natin, mga kapatid, ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lazaret. Humingi tayo ng tulong sa Kanya upang tayo magabayan niya patungo sa Kaniyang anak, patungo sa pagbabagong buhay, patungo sa pagbabago. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon.
kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Lazaret, para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasa saad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin. Bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila. Bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihin poo'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin poo'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihin poo'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Butihin poo'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. Butihin poo'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Hallelujah, 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 hallelujah.
Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bahay namang iyon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pagbangong nasa sisitlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babaeng humihipos sa kanya. Isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po yun, Guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram sa isang nagpapautang, ang isa'y 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at di mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, wala nang pumasok, ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. At sinasabi ko sa inyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagkapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Happy Fiesta po sa atin. Nakaranas na po ba kayo ng milagro? Ng matinding milagro? I'm sure marami dito ang hindi makakaisip agad ng milagro. Sapagkat kapag sinabing milagro, matinding milagro, ang naisip agad natin ay paggaling sa matinding sakit, pagkaahon ng sadsad ng negosyo, yung milagrong pagkapanalo ng akala mo na talo, yung milagrong pagkasagip ng buhay, yung milagrong pagkasolve ng isang matinding problema, etc. Wala naman pong masama. Kaya lang, hindi ba natin isasama ang milagrong pagbabagong buhay ng isang tao? Hindi pa po ba tayo nakararanas ng ganito? Tayo mismo, hindi pa ba natin naranasan ang pagbabago? Naku kung hindi pa po, napakarami nating namimiss na mga milagro.
tandaan po natin na ang pinakapakay ng ating Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao ay hindi yung mangaral lang, hindi yung magpagaling lang ng mga may karamdaman, hindi yung magpakain lang ng libu-libong tao, magpalayas ng mga demonyo, ni hindi ang bumuhay ng isang namatay, kundi ang bigyan tayo ng bagong buhay. In fact, sa kanyang pangangaral, yan ang tinutumbok upang magabayan tayong magbagong buhay. Kapag nagpapagaling siya ng may sakit, o di ba't sinusunod agad niya yung pagkapatawad ng kasalanan? Kaya siya nagpalayas ng mga masamang espiritu ay upang palayain ng tao sa pang-alipin ng mga ito. At kaya gumawa ng mga kamanghang-manghang bagay si Kristo, pagpapakain sa libu-libong tao, pagbuhay ng isang namatay na tao, ay upang mas paniwalaan natin siya. Sa gayon, upang tayo ay magabayan niyang makapagbago talaga. Hence, ang pagbabago ng isang tao ang siyang puntirya ng lahat ng mga milagrong ginawa ni Kristo. Pwede kaya nating sabihin na ang pagbabago ng isang tao ang pinakadakilang milagro. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang isang napakagandang halimbawa nito. Ang pagbabago ng isang babaeng makasalanan. Hindi siya binigyan dito ng pangalan sapagkat kilala siya. Public sinner siya. Pero kilala siya ni hindi sa kanyang pangalan, kundi sa kanyang pagiging makasalanan. So po pwede nating sabihin, ang kanyang kaluluwa ay manhid na, ang kanyang puso ay may kalyo na ng pagkakasala. Therefore, ang nangyari dito ay isang napakatinding himala. Walang nangyaring pagpapagaling ng may sakit. Walang nangyaring pagpalayas ng demonyo. Walang nangyaring extensive na pangangaral dito si Kristo. Walang nangyaring pagpaparami dito ng pagkain. Walang nangyari ditong pagbuhay ng isang bangkay. Pero pwede nating sabihin na ito, ang nangyaring dito ay isang napakadakilang milagro. Pagbabago ng isang tao. Alam po nyo kasi, napakalaki ng tsansa para sa atin na masanay na lang sa pagkakasala. Unang-una, bahagi ito ng ating fallen nature. Epekto ng unang pagkakasala ng tao. We are all born sinners. Kaya nga po tingnan po ninyo yung mga bata, mga toddlers. Isa sa mga unang salita na nasasabi nila, mine, akin, akin to. Minsan may kasama pang sampal. Hindi mo naman tinuruan. Saan ang galing yan? Nagpapakita yan na kahit walang mali siya sa bata, nandoon mababakas mo ang bakas ng kasalanan. Yan ay bahagi ng ating naging kalikasan pagkatapos magkasala ng ating unang mga magulang. Kaya nga kailangan tayong isilang uli, to be born again, para mawala yan, para masupil natin yan. Bukod pa sa ang ginagalaw nating mundo ay makasalanan. Tingnan po ninyo, halimbawa, yung picture na yan. Sorry kung hindi na natin blurred ang kanilang mga mukha kasi mukhang proud naman sila eh. Kaya nga nagpa-pictorial sila eh. Yan ay picture ng isang rapper, siya yung nasa gitna, napapaligiran ng 5 buntis na mga babae. Allegedly, lahat ng yan nabuntis niya. Kaya sa picture na yan, sinabi niya, siya ay nag-expect ng 5 anak o ng mga anak sa 5 magkakaibang babae. Hain niyo yun? Kung ano sigurong bilis mag-rap, siya ring bilis gumawa ng anak. Kaya nagkaroon nga po ng baby shower yan eh. Hindi lang para sa 1, 2, kundi para sa 5 anak. Lang ina ay magkakaiba. Pero buwan lang, araw nga lang ang pagitan ng panganganak. Later on, sasabihin nila na for views lang. So parang joke lang or prank. Ganon. Kahit na ba biro, kahit na ba prank. Hindi magandang biro. Hindi magandang prank. Pero ano nga ba nga aasahan mo sa mundo ngayon? Nakita pa ako ng isang nag-quote ng ganito. Ang babae daw ang ilaw ng tahanan. Kaya mas maraming babae, mas maliwanag. Ay nako, proud pa. Pero yan ang mundo na ngayon ay ating ginagalawan. Kaya nga ang pagbabago talaga ng isang tao ay tagumpay ng Diyos sa makasalanang kalikasan at mundo ng tao nang dahil na rin sa pakikipagtulungan ng tao.
kaya natin ito maiko-consider na pinakadakilang milagro. You see, kaya ni Kristong magpagaling, ang magpakain ng libo-libo, ang magpalayas ng maraming demonyo, ang bumuhay ng patay, kahit walang kooperasyon ng tao. Pero hindi sa pagbabagong buhay ng isang tao. Dahil may kalayaan tayo at iginagalang niya ito. Aaminin ko sa inyo, kanina pa ako atubili na sabihin na ang pagbago ng isang tao ang pinakadakilang milagro ng Diyos. Kasi marami naman talagang mga dakilang milagro ang Diyos eh. Nandiyan ang pagkalikha niya sa mundong ito mula sa kawalan at inayos niya in such a way yung forma ng solar system natin, yung sistema sa ating katawan, inayos niya in such a way na hindi maipaliwanag ng siyensya ang pagkakaayos. Hanggang sa kasalukuyan, maliwanag na dakilang Himalaya. Dakilang himala din yung pagkapalaya ng Diyos sa mga Israelita. Dakilang himala din, syempre, yung muling pagkabuhay ni Kristo. Dakilang himala rin yung tinatanggap nating banal na presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia. Pero bakit nga ba maituturing ng pagbabago ng isang tao ang siyang pinakadakilang himala kumpara sa lahat ng mga ito? Pero hindi po kasi ako nagsabi niyan kundi si Kristo mismo. Sa entry po ng diary, 1448 is Saint Faustina, nang magpakita ang Panginoon sa kanya, ay sinabi ng Panginoong Heso Kristo ay Santa Faustina that the greatest miracles happen and incessantly repeated on confession. And Saint Thomas of Aquinas can provide us with an explanation. Kasi po ang sabi niya sa kanyang Summa Theologiae, that the restoration and salvation of a soul in God's eyes is greater than the creation of the universe itself. For the material universe is brought into being in time, but then one day will pass away. A soul that is saved, however, is saved forever. Ganon katinding himala para sa Diyos ang maligtas tayo, ang ating kaluluwa. O diba, ganon kahalaga para sa Diyos ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Sabi nga po ng isang quote din, ponder how valuable your soul must be for Satan to tirelessly pursue it and for God to lay down His life for it. Besides, halos lahat ng mga dakilang milagro na maiisip natin, gustuhin lang ng Diyos. Naisin lang ng Diyos. Sabihin lang ng Diyos. Nagkakatotoo. Kahit nga po, yung banal na presensya ng ating Panginoong Hesukristo sa banal na misa, hindi naman ito nakadepende sa atin. Kahit na may mga hindi sumasampalataya dito, nang tatanggapin natin mamaya, ay siya mismo, ibibigay pa rin ng buong-buo ni Kristo ang kanyang sarili sa misang ito. Pero pagdating sa pagbabago ng buhay natin, nako, it requires all His power, all His wisdom, all His loving skill without using a force in order to inspire us to have a change of heart na nakadepende pa rin sa cooperation natin. Kaya nga siguro ang sabi mismo ng ating Panginoon sa Lucas 15:7, gano'n na lamang o napakalaki ng kagalakan sa kalangitan para sa isang taong nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Hindi sinabi na gano'n na lamang ang kagalakan sa kalangitan kapag nagbibigay tayo, kapag nagsisimba tayo, kapag nagdodonate tayo, kundi gano'n na lamang ang kagalakan sa kalangitan kapag tayo'y nagsisisi at nagbabago mula sa ating kasalanan. Kaya rin siguro gano'n na lamang lagi ang pag-iyak ng mahal na Birhen. Kasi sa kanyang pag-iyak ay parang sinasabi niya sa atin na kayang-kaya naman talaga ng Diyos. At gustong-gusto ng Diyos na gumawa ng milagro sa buhay natin. Hindi lang basta milagro, kundi napakadakilang milagro kung gugustuhin lamang talaga natin na baguhin ng Diyos ang buhay natin. And so imagine kung gaano karaming milagro ang namimiss natin dahil sa katigasan ng ulo at puso natin. Yang pag-iyak ng mahal na ina ay katulad din ng pag-iyak ng asawa mo, ng magulang mo, ng anak mo, ng kapatid mo, ng kapwa-tao mo dahil sa hindi mo pagbabago. I tell you, napakaraming mga taong kayang ipagpalit ang lahat para lamang sa pagbabago mo. Nakahandang maghirap, kahit magdildil ng asin, mga tao pang kayang ibigay ang kanilang buhay, lalo tigit ang mga magulang.
para lamang ang kanilang anak ay magbagong buhay. Dahil para sa kanila, yan ang pinakadakilang milagro. Napakaraming taong nagdarasal araw-araw, linggo-linggo, nagpupunta dito, lumuluhod sa Baclaran, sa Quiapo, pumupunta kung saan-saan, pinagnunobena ng kung ilan-ilan. Ang isang tanging dakilang layunin lang, pagbabago ng kanilang minamahal. And yet, hinahadlangan natin ang Diyos na ibigay sa atin at sa mga tao sa buhay natin ang pinakadakilang milagrong ito. Hindi po totoo yung sinasabing ang Diyos sa panahon ngayon ay hindi naggumagawa ng milagro. Dahil ang Diyos ay hindi naman nagbabago. Kung gumagawa siya ng maraming milagro noon, gusto rin niya at gumagawa rin siya ng maraming mga milagro ngayon. Dangan nga lamang kulang na kulang talaga ang kooperasyon ng maraming tao ngayon. Maraming tao ang hindi nagbabago. Magtataka pa ba tayo kung bakit ganito pa rin ang bansa natin? Sapagkat marami ang hindi nagbabago sa atin. Ganon din ang bawat pamilya. Maraming naghihirap na pamilya dahil sa hindi pagbabago ng kanilang kapamilya. Tandaan po natin na hindi sasabihin na ito'y pinakadakilang milagro kung wala ng ibang mga milagro at blessings na kakonektado, kaakibat, kasunod ito. Kaya napakarami nating namimiss ng mga biyaya kapag tayo o ang kapwa natin ay hindi nagbabago. Therefore, sa misang ito, tulungan natin ang mahal na pira ng Lasalet. Kung kinakailangan, iyakan din natin ang pagkakasala natin at ang pagkakasala ng iba. At sama-sama tayong dumulog sa Ama na baguhin niya ang puso at buhay natin. At naway, tulungan niya rin tayong makikooperate sa kanyang dakilang layunin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Ringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kaming patuloy na makapagbago, na ma-appreciate lagi ang pagmamahal mo, na sa kabila ng aming hindi pagiging karapat-dapat ay nandyan ka pa rin lagi upang magmahal, sumubaybay, magpatawad sa amin. Hindi ka talaga nagbabago. Tulungan mo po kaming makita at pahalagahan ito upang makapagbago kami sa aming buhay. Kung kinakailangang mas maging matyaga pa, kung kinakailangang mas maging maunawain pa, mas maging mapagmahal, mas maging magsakripisyo, gagawin po namin. Tulungan mo lamang po kami na gawin ito. Tulungan mo rin po ang aming kapwa, ang aming mga mahal sa buhay na magbago. Hallelujah! Lalong-lalo na yung matagal na namin pinagdarasan, yung may bisyo, yung may ibang minamahal o pinahalagahan liban sa amin na kanyang pamilya, yung walang direksyon ng buhay, yung laging mainitin ng ulo, yung laging mapagduda,
Yung walang nakikita sa akin, kundi ang mali, ang kasiraan ko. Pare-pareho mo kaming baguhin, Panginoon. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Sikapin mong magpano. Kung matibay na ang pananampalataya, mas patibayin mo pa. Kung mapagpasensya ka na, mas magpasensya ka pa. Kung nagmamahal ka na, mas magmahal ka pa. Kung sa tingin mo mabuti, mas magpakabuti ka pa. Mayroong magandang. Hindi ka naman magkakamali. Abusuhin naman ang kabutihan mo, hindi ito aabusuhin ng Diyos. Gagantimpalaan niya ito. Hindi ka pwedeng magkamali sa pagkapakabuti. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Narito ang aming alay, ang alak at tinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapagal, handog ng bayan mong mahal. Laan na alay sa iyong palad, buhay namit pagsisikap, huwag nawang adlangan ang aming kakulangan, handog namin sa iyo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpatawad ng mga kasalanan namin, sapagkat siyang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ang mahal na birhen ng Lazaret ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, huli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalat, ang ina ng Diyos, isanose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos Na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang aking patutunguhan. Ang ganap kong makapiling ang Diyos Ama. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatayang nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo, tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatayang nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Kamatayang nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pag-asalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ang mahal na Birhen ng Lazaret, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito,
at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Bira ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Maraming salamat sa lagi niyo pong pagtulong. Maraming salamat po. Lagi po kayong kasama sa lahat ng mga intensyon ng aming misa. Salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakdalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay.